Ano naman masasabi niyo po na ikinokonek itong koalisyon na maagang namumulitika? Kung paagahan lang ng politika ang pinag-uusapan, mas maagang namulitika si Bongbong Marcos. Bakit? Wala namang dahilan para gantihan niya ang Duterte. Una, pinaaresto niya si Digong Duterte. Pangalawa, sinampahan niya ng impeachment si VP Sara Duterte. Meron bang dahilan para gantihan niya sila? Wala naman. Ang mga Duterte nga ang nagpapanalo sa kanya bilang presidente ng Pilipinas. Nung una siyang tumakbo, hindi nga siya makapanalo, hindi ba? Panalo si Digong noon pero talo siya. Alam niya na ang tanging paraan lamang niya para manalo nung tumakbo siyang president ay dumakit pa rin siya sa mga Duterte. Kaya utang na loob niya sa Duterte ang kanyang pagkapanalo bilang presidente. Pero dahil mahina siyang presidente, napaglaruan siya ng mga ambisyosong nasa paligid niya. Katulad ng ambisyoso niyang pinsan na si Tambaluslos na pressure tuloy siya. At kung sino-sino mang mga ganit sa kapangyarihan sa kanyang paligid, ngayon tuloy gusto nilang pabagsakin at huwag nang bumalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Walang dahilan, pinakulong niya si Duterte at isinuko niya sa mga dayuhan. Bakit niya ginawa yun? As a matter of fact, meron namang mga institusyong pangdemokrasya and accountability sa Pilipinas. Meron naman tayong gumaganang judiciary. Meron naman tayong gumaganang ombudsman dito. Doon sa Rome Statute ng International Criminal Court, merong complementarity na tinatawag na kapag gumagana ang iyong mga judicial institutions sa iyong bansa, walang jurisdiction ang ICC. At alam ni BBM na kapag ginamit niya ang mga democratic judicial process sa ating bansa ay hindi makakalusot ang mga kaso niya laban sa Duterte dahil alam niya na isa sa mga pinakapopular na presidente at pamilya sa Pilipinas ay Duterte, masigit pa sa mga Marcos, alam niyang hindi makakalusot ang kasong yan dito sa Pilipinas. Dahil ang gusto ng Pilipino ay hindi siguro sila panagutin. Kaya ang ginawa niya, binayolate niya yung general principle ng complementarity sa international law na nakasaad sa Rome Statute at isinuko niya si Digong doon sa ICC at binayolate niya mismo yung due process clauses ng ating konstitusyon na nagagaranti ng right to liberty sa ating mga citizens kasama na si Digong. Ano pa ang kanyang ginawa? I-violate niya pa rin ngayon yung democratic process ng ating konstitusyon. Malaya tayong mamili ng ating presidente. Ramdam na niya na hindi satisfied ang tao sa kanyang pamumuno. Yung pagkakataon na ibinigay sa kanya ang taong bayan, ang pangako niya noon, babawiin ko ang dignidad ng Marcos, babawiin ko ang dignidad ng Pilipinas, babawiin ko ang dignidad ng mga Ilocano. Umasa kami doon, naskam kami, binoto namin siya. Pero ngayon, wala siyang ginawa, napakatamad, hindi nagtatrabaho. Meron pang mga aligasyon na adik parating nagko-cocaine. Hindi namin nararamdaman ang trabaho. Ang inaatupag niya ay naghihiganti sa mga taong pinagkakautangan niya ng loob na hindi namin maintindihan ng dahilan para lamang ipromote ang hindi naman sikat at hindi kilalang kanyang pinsan. Bakit puro resentment ang gumagana? Hindi naman yun ang gusto ng taong bayan. Bakit mo pinagbibigyan yung mga ambisyoso mong mga kamag-anak? Yun ang problema sa kanya. Kaya hindi po masaya ang taong bayan doon. Huwag niyang pigilan ang gusto ng taong bayan na mamili ng kanilang sariling leader sa susunod na eleksyon. Kung ang taong bayan hindi nila kilala si Tambaluslos, hindi nila kilala kung sino man ang manok ni BBM, dapat wag pakialaman ni BBM ang gusto ng taong bayan. Huwag niyang abusuin ng konstitusyon at rules ng House of Representatives para lamang i-impeach si VP Sara para hindi na maging presidente pa kahit kailan pa ang Duterte sa mga susunod na eleksyon. Hindi pwede yan. Tahasang pang-aabuso yan at hindi papayag ang Pilipino. At yun po ang dahilan kaya nabuo ang Ridge Coalition.